sunshine, fairer the moonlight, and all the stars in heaven above. Jesus shines brighter, Jesus shines purer, and brings to all the world his love. Hello, good afternoon in this Wednesday, Radio Wednesday, back here at our locals. Welcome back, guys, to Tech Talk with Mike and Joy. We have just a special appearance from someone, a longtime friend, dear friend of mine from back in the 90s, or not really 90s, like in college days. And we will have a simple trip around memory lane, a talk on like abacus to AI, no? Bridging the gap of the 90s era with which most of the things now started. Welcome in the house, Master Paulo. Pau! Thank you, Idol Joy. Magandang maulan na araw sa mga listeners mo. And sa'yo. Yan, superb man. Thank you, privilege to join you with this talk. Matagal na tayong parang nag-chat, something na nag-meet pa tayo last time, di ba, Lash? A couple of months ago. And yun nga, nabanggit ko sa itong podcasting na I started fairly recently, and gusto ko lang continual to hear the different perspective of our generation. Medyo kasama tayo sa IT, sa tech side, so it's more like just exploring, and just based from that, yun nga, I just want to tickle your mind para karoon tayo ng a bit of collaboration, and just a trip, and just yun nga, kwentuhan lang about our experience. Thanks, man. Appreciate yung chance dito. Well, to start off, siguro I'll just have a simple prayer for today. Thank you for this day and the opportunity to celebrate the day of our Lord Jesus Christ, using this platform to share our thoughts and experiences on the different topics we will tackle today. Let us be guided and be overwhelmed by the Holy Spirit to feel your presence, oh God, to grow more and learn more in this world we live in, digitally and physically. And let us, our soul and mind, be open in your kindness and be free. May we reflect your teaching to our listeners as we endeavor on this one epic journey. In Jesus' name we pray, amen. So yun, no? We talk about the 90s, college days, no? Or even the early 2000, no? Ano yung parang pag nababalik-balikan mo sa yung lagi mo siyang parang frequently naalala, or something na pinaponder mo until now? Well, kung mag-uusap tayo about sa 90s, syempre, yan. Ang maaalala mo dyan yung mga, kung paano ka lumaki, yung growing up days, yung mga pinagkakaabalahan natin that time. Naman tayo magkaedad naman tayo halos. So, ano yung mga pinagkakaabalahan natin before, and how we do things back then. And also, syempre, hindi mawala dyan. Panahon na yan, teenager, early 20s, nabubuking yung edad natin, pare. Oo nga, pero paano mo tinatraverse yung daily mo nun, no? Like how you survive each day, no? Nakakatuwa. It's totally different na sa ngayon. The way we see siguro yung mga yung mga kabataan ngayon, kung paano sila how they do their everyday life. Kasi tayo I would say na opinion ko lang naman I would say na isa tayo sa mga pinaka-privileged na generation. What do I mean by that? Kasi naranasan natin yung yung both worlds best of both worlds. So we enjoyed life without gadgets nung bata tayo. Tamang sabik tayo lumabas that time.
para makapaglaro. And hindi rin tayo yung tipong maraming laruan. Parang you make do of what you have. Yung kumbaga we can get bored, but boredom is actually a good thing sa atin. Kasi with boredom, nagkakaroon tayo ng creativity. Kung halimbawa may maliit ka na ganito or meron ka lang na meron ka lang tansan dati and stick. And kumbaga yung box ng sabon, pampaligo, Yeah. di Di ba? ba? Ano na, Ah, ano na yan eh, laruan na yan ah, susunod eh. Meron ka lang creative eh, siguro. no? Yeah. So, definitely, I would say na na-enjoy natin yung part na yun, pre-gadgets era, pre-high-tech technology era, until uh, nakasalang tayo dun sa computer. I don't know about you, pero ang experience ko sa computer was way back before Windows. Yeah, So, yeah. so DOS-based, mainly for computing lang talaga. And then, nagkaroon ng Windows 3.11, naging colored yung Windows, pare. Naging colored na yung mga monitor from monochrome, di ba? Mga ano na, no? Nagkaroon ng liwanag yung monitor, no? May Mm, konti-konting kulay na. yeah, Parang exactly. sumasabay dun yun yung mga appliance sa bahay na yung mga TV, di ba? From black and Oo. white. Oo, pare. Yung diroscas pa siya pag lilipat ka Mm, ng channel. Parang radyo, no? oo. Tapos yung tipong pag ikaw yung bata sa bahay and you could do things na pag ililipat sa channel. From Mm. channel 7, let's say, ililipat sa channel 2. Iikot mo yung antena Ah, ngayon. Ayusin mo yung signal, no? Oo, tapos depende sa tutok, lilinaw eh, di ba? Yun yung, yun yung alam mo yung madalas, di ba, analog yung antena. Yung madalas, di ba, may ah, inaayos ka sa likod, no? Mm. Tapos biglang Mm. mapuputol yung, di ba, kasi nakaano yun eh, parang nakascrew yung wire nun. Mapuputol Ah, yung wire. yung Mapuputol yung pinaka wire. yung pinaka So, antena cable. so lagi kang may kutsilyo sa tabi mo or sa kusina para ayusin. No? Exactly. Pero imagine mo, at our age that time, we could do those things. Yeah. Kumbaga parang, I guess mas lenient sa atin as long as hindi high voltage yan. I guess your parent will allow you to do Mm. those things para mas independent. Kayo lang ang nag-aayos nung nasira nyo or ano, no, gusto yung ayusin. Oh, kasi kung ayaw mo mapalo, Oo. ikaw nakadali, make sure bago makauwi parents mo Meron naayos akong mo ano na. nun eh. Meron akong classmate. Elementary ba yun? Parang elementary or high school, di ko alam. Ano eh, may dala siyang yung unang gadget na nakita ko, yung Game Boy ba yun? Yung Game Boy. Game Boy Game na Boy. kulay gray yun, di ba? Tapos pula yung Ah, buttons. May dala siya eh. Tapos Mario, di ba? Mario. So yeah. yung parang experience mo ng makita ka ng console, no? Yeah. Experience ko, may dala yung classmate ko na ganun. Well, actually, nauna ata yung yung family computer, Atari. Yeah. Pero yung console na yun, kailangan nakakabit sa Game, sa no? Oo, sa bahay. sa TV o Oo. sa bahay. Pero I think yung Game Boy yung first portable na na Oo. talagang console, di ba? Grabe mag-drain ng baterya. Apat na double A battery Oo, no? na, na mahal dati. Oh, yung Energizer lang yata ang battery nun, tsaka Ever Ready eh, no? Ah, Ang nakikita. Yun lang, maano ko lang yun yung makita mo yung... Tas after naman nun, marami ng lumabas, mga ano to, yung 99 in 1, yung mga ganun na ano. mhm. Pero hindi na Game Boy yata yun. Pero yung mga parang basic na pwede ng handheld na mga Tetris, yung mga ganun. Oh, Tetris is yung parang tumalo pare doon sa sa Game Boy. Meron pa isa, Gaming Watch pare. Ayun, Game and Watch. Oo Naalala mo nga yun? pala, si Octopus. O yung may mga iba-ibang game pero isa lang yung game niya, di ba? Doon Si sa console na yun. Si Octopus yun yung naalala mo yung submarine na yung character Submarine, nun. yeah. Yeah. Survive mo Ah, yung octopus. mm. So basically yun lang yung yun lang yung game mo for I guess console game. Mm. For a year or two perhaps, di ba? As long as gumagana siya kasi ah
di naman tayo talaga reliant dun eh. Kumbaga, it's a privilege na makapag-try tayo ng ganun. Pero ang talagang everyday life natin is labas. Makikipag-bonding ka sa mga kalaro mo in terms na maglalaro talaga kayo in person. Yun yung Kaya mga punta kayo sa either sa likod ng bahay nung kapitbahay mm, mo or merong open field na pwede mm, mag-baseball, mag-saranggola, or ano lang, habulan lang, no? huli Tuksuhan lang. gagam, huli gagamba, Huli ka. tagu-taguan, di ba? Tapos magsisilab ng mga papel, Mm, mga basu-basura, tas hihi, no? Hihi yun. yung basura. Ano kaya, Ano lang. parang kung feeling scientist ka dati, yung paghaluan, di ba nung mga panahon, parang nawala na siya ngayon, no, pare. Nung panahon natin, nung bata tayo, meron yung mga oils na nilalagay sa bata. Papahiran ng ganito kapag maliligo ng malamig, pag masakit yung tiyan, papahiran ng ganito. So, pag Mm, feeling scientist ka na, paghahalu-haluin mo sa tansa ng, naalala mo yung tansan dati ng Coke na family or Coke Litro? Hindi siya mm, plastic eh. Aluminum siya, di ba? So, mm. Yung lalagay-lagay mo doon, tapos pakukuluan mo. Oo. kinokollect natin yun eh. Ano yun eh? Ah, yun ang parang mga, ano ba equivalent nila ngayon? Pokemon cards? Oo nga, no? I guess. Kasi merong pinauso si Pepsi, yung may mananalo ka ng soft drinks, di ba? Dun sa Mm, can. Kaya parang iniingi mo laging tansan pag bibili ka yes. ng soft drinks. Kaya parang, yun, nagganon ng collection, mga ganon. Mm. Up until ano yun eh. Pepsi. Speaking of Pepsi, I don't know if you recall eh. May ano yan eh. Di ba nagka-issue yan dati? Oo, no? Doon Yung, ay, bagay, Pepsi ba bata yun? pa tayo nun, oh, Pepsi yun eh. Yung nagkaroon sila nagkamali sila yata dun sa game mechanics. Parang ang daming Mm. nananalo. No? Ah, Parang it was, hindi na hindi na ano yung statistic, kumbaga beyond na dun sa kaya nilang i-promise or mm, ibigay na giveaway. mm. And I guess yun yung isa sa mga technical difficulties that cause a big Siguro problem. that time, sabihin na natin, hindi pa ano yung mga no, mga position sa mga big company, no? Like the quality control or the strategic manager. Kumbaga, hindi pa siguro ganun ka-diversified back then yung mga positioning. Kaya, meron mga ganyan na Mm, limitation or parang difficulties na lumalagpas dun sa ano nila, no? Sa ah. capabilities. Pero kasi if you will think about it, ano yun eh, if I'm not mistaken, parang nationwide draw yan. So, Oo, ang di laki ba? ng ano Kasi, yan. Ang laki ng scope niyan. So, not having proper protocol, ano talaga siya? kung, kung Pwede siyang Facebook magkamali ngayon yung talaga. Brad, ano yung ano nun? Kung Facebook scam ngayon yun, no? Scam. Ano ba yun? Oo, lalabas na scam. Pero it was na ano yan eh, nagkaroon ng demandahan yan Ah, if I remember correctly. So, ano siya talaga. Pero it could be avoidable siguro kung may proper na QA. mm, Talking sa ano natin, sa career natin. Kung kaya nga may eh. halimbawa maayos na database and data processing, definitely yan. Preventable yan. Pero we Sa need to bagay, consider that time. sa bagay doon nagkakaroon ng ano, no? Doon nagkaroon ng open position, ika nga eh, no? Kasi may Yeah. lacking pala doon sa process. So, mag-insert Mm. tayo ng bagong process or personnel doon, no? Mm. Sa ano kasi, I guess that's new nung panahon na yon. Mm. So, they are learning along the way. And yun nga lang, ano to, medyo mabigat na charge to experience to. O nga, no? Learning, parang tayo yun eh, no? Ang bilis no kasi, hindi naman mabilis. Kumbaga yung transition kasi nun ng from elementary, high Mm. school, tas college na, parang mga college nun, parang either first year, ano ka pa lang, magsi-16 or 16 ka pa lang, no? Yung average Parang, age ng first year yeah. freshman nun, no? Mm. Kaya parang mga totoy lang tayong akala mo pasok ng elementary college na pala no? Ang Yeah. papayat pa.
Well, actually, kung titignan mo ngayon, ang laki ng pinagbago. Nakita mo yung pormahan natin dati noon. Di Ay, ba? oo, no? Mukha tayong ano lang noon. Hindi tayo pumupormang parang binata noon. Oo, hindi. Compared mo yung mga ano ngayon, yung mga kaidara natin, yung mga high school ngayon, or yung ano, yung college ngayon, hindi tayo ganun puporma dati. Sila talaga, nagfo-focus sila, karamihan sa kanila, nagfo-focus how they appear. Tayo nun, basta may masuot lang. I don't know about you, pero ako nun, as long as may masuot lang ako, nakaayos naman yung buko, hindi ako mukhang bagong gising. Yun na ako. At saka uniform based pa rin tayo nun kahit sa college, alam ko eh. Hindi pa ganun College, ka... that time, may school na wala. may school, di ba? Pero Yeah. maganda yung may... Tulad sa di ba, sa Letran ba yun? Maganda yung uniform at saka sa CEU, di ba? Maganda yung uniform nila eh. No? Oo, CEU. Di ba? Lalo pag babae. No? Ang Ano ganda, pa ba yun nung... May maganda pa dun sa sa Lyceum, yan, no? Sa Yeah, gilid-gilid ng Ganda Yun yung yung mga... mga nag-i-stand out pagdating sa sa uniform eh. I guess you hit it, yung Lyceum and yung CEU. Kasi siguro parang naka-pencil cut yung ay iba yung dating. Yeah. Tsaka ma-appreciate kasi ng yun eh. Kung ikaw yung parent nun, di ba? Parang mas nakikita mo yung pag may uniform. So to Proud speak. ka, nararamdaman mo na ngayon yan. I guess magkaiba yung natin eh, no? Ng mga ganun na parent natin, no? Tsaka yung paano natin siya tignan as the parent today or nung tayo na yung parents, no? Yeah. Medyo iba rin yung Well, I guess yung biggest influence din kasi dyan is yung culture itself. Iba yung culture natin nun. Iba yung brought up natin nun. Iba rin yung available sa ating resources that time. Oo nga, no? Compared ngayon na sobrang ang dami mo nang kayang kunin. Dati makaka-order ka ba sa China? Hindi, di ba? Punta ka ng Chinatown. Mabibili mo lang doon, tol, pagkain. Yung lang ng mga siopaw or Yeah, pero ngayon yung hopya. e-commerce, sobrang boom na ano. boom na siya, pare. May mga bata nga, may mga nababalita nga na it sounds funny pero masakit sa ulo siya kung sa'yo yun. Yung anak mo na-access yung online shopping and then naka-order without you knowing. Tapos i-deliver. Parang babayaran to. So, My wala goodness. tayong ganun dati. Ano nga lang no, nag-prank call ka sa phone nyo, mapapagalitan ka na eh. Yung nagpa-prank Oo. call, di ba? Oo. Telephone days. Dati nakakaano ka pa, nakakatakas ka pa up until naging available yung caller ID. Nagka-caller ID si PLDT, no? Oo. Ang dami Nagka-caller kong ID mo nun na. eh. Sa notebook, ang dami kong listahan ng phone number. Yung mga collection mo Mm. ng mga phone number. O Mm. kaya, di ba si yellow page o kaya si white page. Hanap ka lang random number doon, ida-dial mo. Diba? Pag boses babae, kakausapin mo. Pag boses lalaki, drop agad. Eh, paano naman habang kausap mo bigla may nag-angat party line? Uso ng party line, no? May, di ba, ganun ang work ng iba nun na parang may pa nga yun nun, di ba? Parang may specific na jingle ba sila or something para Ano ma-hook ka dun sa party line. ano ata kasi tol dati, yung parang I may be wrong pero yung based on understanding ko, yung telephone dati, hindi siya enough para para kanya-kanya tayong subscriber line. Kumbaga, merong mga certain line na share nung Oh, tama. Hindi nung lahat ng certain family. So, yun yung tinatawag na na party line. In a way nakakainis siya kasi you're paying for the full amount siguro naman, di ba? Pero pag angat mo ng ganun, may party line, may kausap tas hindi ka makasingit. tumatawid, no? Tama. I get you. It was a lack nung technology that time that was actually fixed nung mga next upgrades and next generation. Actually, kung titignan mo, ganun yung trend eh.
alam ko, napansin mo yan kasi nagsimula tayo sa halos walang technology, di ba? Nag-start tayo sa internet natin. Ano yun? Dial-up? Dial-up, no? 365 Yeah. kbps. Yung bibili ka pa ng modem pala na specific nun, di ba? Modem Either, kasi it's either ipa-plug mo siya doon from your phone or yung nabili mong modem, ano na siya, parang two-way. Hindi mo na kailangan i-plug yung phone mo. So, it's either lang sa dalawang type na yun. Tapos, di ba, yun nga, literally, dun sa computer mo, sa Windows, meron dun dial-up connection, Brad. yeah. Literally, the dial-up thing na ginagawa mo ng shortcut dun sa desktop mo para di mo Para nahanapin dun sa accessories, di ba? Yeah. Right-click, create shortcut ka na ayun. Parang may nilalagay ka pa dun na configuration, I think para ano mag-work yun? Bibili tayo ng card nun, di ba? Parang wala na prepaid cards ngayon. May prepaid cards pa ba? Pero let's just say yung audience alam yung prepaid card. So, dun sa card na yun, makikita mo yung details kung ano yung ilalagay mong idadial, ano yung code, etc. etc. Tapos, prepaid yun, literal. Prepaid, Yeah. di ba? Yeah. Na may certain number of hours. Hours. Yeah. Minimum yata 2 hours ba yun? Hindi ko maalala, may 2 hours nun or Di 4 ko hours na. maalala Pero ang ISP Bonanza is free from 12 midnight onwards. So, Ay, kaya yung iba nagpupuyat na, no? so yun yung start ng puyatan. Pero basically, ano ba ginagawa sa internet nun? Chat. Chat, no? Yung ano mo nun is magkaroon ka ng chat ID, no? Yung MIRC sa mga, ayun nga, sa mga computer shop. Naalala mo yung computer shop sa may sa may 7-Eleven ba yun? Sa Intramuros. Tramuros. Forum, pare. E-forum. Anong setup nila? Mac? Yeah, they Yung started, magandang kulay. they started with Mac. Tapos, hindi ganong nag-hit. Yung Mac pa nun, pare, isang monitor. Yung Doon mo na kasama niya, lahat, i-attach lahat. built. Oo. No? Iba-iba yung Pero kulay, hindi no? yung monitor ngayon. May orange, may green. Yung naalala ko doon pag dumadaan tayo doon Pero yung ano niya, pare, yung monitor niya, kung mapapansin mo, maalala mo, hindi katulad monitor ngayon na flat screen. Para siyang TV na may puwet. Kaya nga. Kasi nandun Ah, yung laman Nandun yung hardware mm, na nandun lahat yung ano. Actually, ganun din naman talaga yung mga monitor nung Windows-based PC Mm. that time. Pero, yun, may separate tower sila. So, yun yung labanan Yun yung start ng labanan ng Mac and ng PC. Pero, yun nga, later on, parang nagkanya-kanya rin naman sila Dahil, sa company, I guess, mas madali, i-deploy lalo kung large scale na company, mas madali i-deploy ang Windows-based computer kasi mas marami siguro gumagamit, I guess. And actually, mas marami akong alam na configuration din compared sa Mac Internet days, no? Parang nagre-rely ka nga dun sa load mo, no? It's either Hmm. nagpapa-load ka or naghanap ka ng computer shop para Mm. makapag-connect ka, no? So, yun yung, ano, ah, yun yung time na bagong-bago pa yung internet, I guess. Siguro matagal na siya sa military use nung, nung pumasok sa atin sa commercial use. Mm. Ano pa siya talaga? Sobrang premature pa. Kasi, ano yung connection natin nun? 56, 56 Oo nga, no? kilobits. 56 kbps, no? Oo, 56 kbps yung Mm. connection. Para ang trip ko lang nun dati is aside sa mag-try ng chat, mag-download ng wallpaper. Yun nga, no? Tapos ipapaprint mo, minsan lalagay mo sa binder mo, di ba? Parang natutuwa na ako nang pag may nakuha kong GIF yung mga GIF file. Oo, May, pag lumabas yun, na may sobrang, konting animation, di ba? Kahit yeah, yung mga collection mo lang ng cartoon or mga artista na may GIF, mm, okay to, download. yung, yung ano niyan tol yung Download evolution mo. niyan, di ba? Yung evolution niyan, di ba? Nag-start tayo sa wallpaper, plain picture. Dinalaw na natin. JPEG pa nga or BMP pa dati yun and then,
Yun, yung GIF. And then Hmm. pagkatapos, nilaunch yung screensaver ni Windows. Screensaver, no? Yeah, Si so yun naman yung dina-download natin. Windows 95 tsaka Windows 98, no? Oo, Di oo ba? ata, oo. Si 98 yata So, yung pinakamaraming ganun na OpenGL na yung screensavers. marami ka nang pwedeng kunin na screensaver, which is, yun na yung yun na yung kumbaga Tsaka team, kasiyahan no? natin doon. Windows Team, di ba? Na ano yung preferred mo? Kulay red, kulay Mm, blue, o kaya mm, mm. floral, di ba? Ganun. Yeah. So, ngayon kung papakita mo yun sa mga kids ngayon, baka hindi nila hindi nila ma-appreciate yun eh. Pero tayo, kaya ako sinasabi parang privilege tayo kasi yung small developments na yun, ang laking saya natin dati nun. Yun yung parang ano natin, yung excitement mo nandun Mm. sa ganong Si Kuya Gams nun meron siyang sinetap na desktop. Ang nilagay niya Windows ME ba yun? Or Windows ME. 2000? Dalawa yun eh. Windows Oo. 2000 and Windows ME. Oo, tapos naabutan pa natin yung Y2K, no? Ano daw yung Y2K? O Y2K Pagka, bug. magkakaano daw, no? Yun yung yun yung parang nagkakagulo na masisira yung mga computers because yung BIOS ng 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 mga Marireset. motherboards is Mm, marireset, hindi no? ready sa Kasi year 00. 2000. Oo, Mm, yung two digit lang dati, 'di ba? So pag nag 2000, babalik siya nga naman sa 00, 'di ba? mm. Wala siyang sense. Ano 'yun, 'di ba? Ano yung kaya iniisip Eh, nila nung. Pero pero I think basically, ang workaround mo lang doon, ayaw mo lang yung date eh. 'Di ba? mm, Basically, i-revert mo lang yung date na hindi nga lang properly dated yung yung mm. computer mo. Pero at least magagamit mo. Pero I think nagkaroon din naman ng nag-roll out din ng patch Mm. tungkol doon na pag na-patch na sabihin safe ka na. Pero that time hindi ko maintindihan kung gaano ka-importante yung date and time nun eh. If you're just a Mm. student if you're just a student. I realize na kapag sa work office setup, oo, Ayun. importante siya kasi Oo. timestamping, etc., etc. Pero yun, ang alam ko nun, nag-roll out sila ng Si ng patch Windows, no? nun. Oo. I guess para ma-patch yung hindi hindi siya maapektuhan doon sa lock nung BIOS. And tutusin naman every couple of years nag-upgrade din naman tayo ng computer. Yun na yung naging yun na yung naging trend eh. Anong natin nun? Anong si Yahoo Messenger? Ang prominent ba Mm. nun? Yahoo Messenger na as Ang parang ngayon, di ba, FB chat? ah, ang na-try ko nung una pare talaga is MIRC. First, may DOS base pa nun, tol. Yung may Na kulay. MIRC. Ah, Mm. And then, tawag dito, nung Windows era na, ayun na, Yahoo Messenger. Yahoo nun is like Google ngayon, di ba? Parang di ba? sobrang Yahoo Mail, Yahoo Search Engine, yung Yahoo Messenger. Di ba Tapos, siya? Nasa isang site ka ni Yahoo, nandun na lahat, di ba, pag nag-login ka? Parang may shortcut ng Yahoo Mail doon, no? May shortcut nung. pipindot-pindutin mo na lang. Oo, di ba, ganun, no? Tapos pwede ka lang mag-directly search kung anong naisip mong Mm. hanapin, no? Yeah. Pero if you remember dati, mahirap mag-search. Hindi katulad ngayon na optimize yung mga search engine. I think before yung may ginagamit ka na website na ang main purpose ng website na yun is to collate everything na mahanap Yes. nila na website, di ba? Oo. Naka-hyperlink lahat doon, parang naka-bookmark. So, ganun kahirap dati ang information even though may internet na pa rin. Scar pa rin, no? Manual pa rin. Manual na hanap. Like, unlike ngayon, pare, isipin mo naman, AI, you could, Oo kahit nga, sa no? phone mo, Kids, kahit sa phone mo, di ba, pwede mo tanungin. kids had it easy, no? Mm. These days, no? Well, we may say na kids had it easy these days, pero iba rin kasi yung environment nila eh.
Yeah. And iba rin yung challenges nila eh. Tayo kasi, we know how to do things manually. Differently, no? Kumbaga, Parang tinatype mo yun nga, exactly, no? Yung term paper mo, you have to type it manually. Unwritten pa nga, no? Unwritten mo, and then, you type it on Word, di ba? Or your docs, di ba? Kung wala kang computer, handwritten muna, re-rent ka din, itatype mo. Uso pa doon yung mga bantay ng computer shop, tumatanggap ng typing job, di ba? Yeah. Kanin, 10 pesos, 15 pesos per, di ba? Type job. Typing job. Pwede kang mag part-time mo as mag-accept ng typing job. Somewhere along the line. Kasi, we're doing almost everything that time, manually, di ba? Kumbaga, yun nga, there are times na parang double pa nga eh. Yung notes mo, tapos magre-rent ka, itatype mo. Kasi hindi naman talaga ganun ka-accessible or ganun kamura yung computers that time. Yung na lahat hassle ng nga tao doon, meron. yung hassle nga doon, parang sa school, no, sa college mo. Kasi nga, pa nun, di ba? Wala sila. Hindi available yung, yung spreadsheet, yung publisher, yung document na supposed to be tool, wala. So, ikaw, obligado ka talagang mag-rent or magkaroon ng computer para kasi yun yung mo, di ba? Kumbaga, nandun yung challenges kasi mismong sa school, wala silang resource nung supposed to be na dapat meron. Makagandahan sa era ngayon is basically, ang daming alternative ng mga bawat program. Yeah. And ang daming mga dimedevelop na programs na applications na libre. Nasa na lang kung paano mo siya gagamitin. Like Canva, di ba? Photoshop dati, di ba? Pakahirap gamitin, di ba? Corel Draw. Yeah, di ba? Oh Illustrator. Illustrator. Gamitin. Si Adobe, no? Those things still exist naman dun sa mga hardcore na graphic designer. Pero if you're just doing an assignment na kailangan mo lang ng ganito, ganyan, Canva is the way to go. Accessible, may libreng account, kaya mong gumawa. AI, pa ngayon yun? AI supported pa. So, kung titignan mo talaga, yung nakita nating era, I would say, we started dun sa Abacus side. Yeah? Hindi naman talaga definitely Abacus kasi, accessible na sa atin yung, yung na lang, calculator di ba? Calculator tsaka dot matrix. Tapos ngayon, 3D printer, no? Yeah. Tsaka, AI na, AI generative na mga program, no? Kumbaga, tatype mo na lang, tapos may result na yon, no? May output na yon. Dati hindi. Ikaw lahat. So, ikaw lahat. You could even ideas, pare. Isipin mo before, bago tayo makakuha ng idea, we need to brainstorm. Minsan group, di ba? Mag-iisip kayo, may project kayo. Iisip kayo, magbe-brainstorm kayo ng idea. Ngayon, hindi. Tanungin mo lang si ChatGPT, bibigyan ka niya. The more efficient ka magtanong at mag-prompt kay ChatGPT, the more efficient din yung ibibigay niya sa'yo. Yeah. I mean, us coming from Google days, medyo challenge siya. Kasi hindi siya katulad ng Google gamitin na sobrang basic. I think isa si Google, no? Isa si Google na sumabay sa era natin. Yeah. Na nagbigay ng tools, nagbigay ng resource. Yeah. Tsaka yun nga ng parang until now, no? Siya yung key player ng both eras, masasabi ko. Well, actually, if you will think about it, Google is adapting. Yun yung reason bakit nila nilabas si Gemini. Yeah. May Google Assistant na eh. You have it if you have an Android phone. Di ba yung a few years back na Google Assistant. Pero, and it was good. I was using yung Google Assistant to even control yung smart home dito na to turn on ko off yung lights, etc. Pero
since AI days na naglabas sila ni Gemini. So may basic na Gemini, may Gemini Plus. Together with that, nilabas nila yung VO 3 or yung Flow. Imagine text nagiging video. Na-generate ng video na may audio. So sobrang sobrang complicated process niya if titignan mo kung paano nila ginagawa yun. Pero everything is pointing sa AI. So nasa sa atin na lang yun kung paano tayo sasabayin din at the same time. Kasi with all those things, nakasabay naman tayo eh. Pero ang nakikita mo hirit ngayon, if I feel, I guess sa social media, I don't know kung nakikita mo to, may mga generation natin na if I feel na parang mahina ako or ganito, I just remind myself I graduated without ChatGPT. Meron parang silang gano'n, no? Meron siguro silang mga parang na rin yon, part nung natin, di ba? Parang may yabang or may angas no? Pero kung galing ka sa erang yon, dapat least likely kang makapil ng being down or anything, no? Dapat lagi kang boost. Lagi ka dapat boosted. Well, we all have our bad days naman talaga. Pero tama. yun nga, sinasabi nila, pag may bad days ka, tas you feel down, parang feeling mo you can't do anything good, you just remind yourself, yung sa era natin, that you graduated without ChatGPT. But then again, yung older era sa atin, what do they say about us? If we feel, bad word if we feel sad, if we feel not really, good at what we're doing, we just remind ourselves we graduated without Google. Dude, gamit ng Google naman sa atin. Kasi, no? Exactly. Well, I guess ganun talaga, di ba? Yung... hello, joining us pala, Master Mike. Musta? Sige, tuloy nyo lang. Sige, kwentuhan hey, bro. Remember lang, usapang 90s, di ba? Parang... Kasi noon parang even early 2000, no? Parang lahat naman noon raw poor di ba? Lahat kayo on the same same collection of geek or mga magkakasama mga ugok, no? Tapos puro kalokohan. Pero at least out of that settlers, di ba? Doon nagkakaroon ng doon lumalabas yung mga prowess natin tayo nagkakaroon ng special abilities, ika nga. Yung makaka-adapt ka na, how you level up, di ba? From bad days, bad grades, mag-improve ka na sa next level mo, no? Hanap ka ng better environment na alam mo kung saan ka pa pwedeng mag-persevere at the same time mag-level up pa. Well, I guess nung bata tayo, immature tayo. Yes. Granted yun, pare. Age natin yun nung bata tayo pero as we go along, as we take on more responsibility, especially when you started to make your own family, you'll realize a lot of things parang you're not just living for yourself anymore you're living para mapunan yung para maitaguyod yung pamilya mo. Nagtatrabaho ka hindi na lang para may pang-inom. Yeah. Nagtatrabaho ka para hindi na lang may pang-inom, nagtatrabaho ka para sa hindi lang sa future mo ngayon, kundi para sa future na nung mga anak mo. You want to provide the best thing that you could provide to them given yung situation mo, or if your situation is really bad. Doon papasok yung magsusumikap ka You'll try to learn things. Ako honestly, tol, personal note na believe ako, we stopped talking for quite some time di ba, nawalan tayo ng connection, and then when we started talking again, nakita ko yung maturity na na-develop mo all throughout nung time na hindi tayo nagkakausap. Kasi yung talagang bonding natin, tol, it was college days Oo nga Wasakan yun yayayain kita gabi-gabi mag-inom.
Alam mo yan, di ba? Tinataguan nyo na ako nun kasi nasusukan na kayo sa gin, nasusukan na kayo sa ganito. Pero, I mean, it's part of us being young, being stupid. Pero, dito, as we go along, I guess, experience and challenges, is napakalaking picture niya. Mag-aayos sa'yo. Nasa yun kung gusto mo umayos, mag-improve dun sa mga bibigay niya sa'yo yung difficulties and challenges, or gusto mo magpatalo na lang dun. Pero, may one thing akong naalala. Yung painom-inom na yun, di ba? I was really happy-go-lucky that time. And nag-inuman tayo. As in, ang dami doon sa boarding house. To the point na, nandun yung nandun lahat ng tambay To the point na kulang tayo ng tutulugan. And me, like, 2 rides away ako doon sa bahay. And being isa sa mga tambay din, nag-volunteer akong uuwi. Doon ko mapuprove sa'yo, pare. Doon ko mapuprove sa'yo na hindi laging masama ang pag-inom. Alam mo kung bakit? So, ang ride ko nun is basically mag-jeep ako, bababa ako ng tapat ng PGH. And then I have to ride another jeep papuntang Pandacan pa uwi. It's past midnight, I guess. Baka mga 1 a.m. na nun kasi late naman tayo natatapos mag-inom, di ba? So, dala ko yung backpack ko. Nandun, may terminal ng jeep doon pa uwi sa amin. And on those times, matagal siya mapuno kasi konti na lang sumasakay. So, ang ginawa ko, sakay ako sa likod ng driver, bayad ako. Lasing ako, di ba? So, bayad agad ako. And then, yung backpack ko, nilagay ko sa lap ko, ginawa ko siyang unan. Yung pwesto mo, na ganun. Tulog ako. Kasi ayoko nung, yung nakahawa ka dun sa handle, tapos, yung parang gumagalaw-galaw yung ulo mo. Habang hindi mo na mabalance kasi, unconscious ka na tulog ka na So, alam ko, lasing ako, kailangan ko ng tulog. Pagkabayad ko, nilagay sa lap yung backpack, tulog ako. And then, dito, hindi ko alam kung gaano katagal yung lumipas, pero naramdaman ko yung jeep, erratic yung andar. Yung parang bibilis, tapos babagal. Alam mo yung pag nagdadrive ka, tatapakan mo yung silinyador, tapos bibitawan mo, tapos tatapakan mo yung silinyador, tapos bibitawan mo. So, ramdam yun ng pasahero, kasi parang, pupunta ka side to side mo na-shake ka. So, ang instinct mo nun, aangat mo yung ulo mo. Okay. Iangat mo yung ulo mo kasi you wanna know what's happening. Bakit ganun yung nangyari? Dinangat ko yung ulo ko. Eto na. May nakatutok na baril sa akin. May nakatutok na baril. Pag-angat ng ulo ko. At ang sabi, hold up to. Wallet, bag, cellphone. Alam mo ginawa ko, tol? Natulog ako ulit. Parang lang no? Parang natulog ako ulit. Akala ko panaginip lang no? Yeah. And then, nagising ako ulit. Tapos parang, hindi naman umaandar yung jeep. And then, pag angat kong ganun, nasa UN kami. Yung presinto ng police. Sa UN station. Yeah. And then, sabi ko, bakit po tayo nandito? Tapos parang may commotion yung mga tao. Sabi, na-hold up tayo, boy. Anong nakuha sa'yo? Sabi ko, ay, lasing po ako Pero at the back ko, sabi ko, lasing po ako, tulog ako, kagising ko lang. Pero at the back of my mind, na-hold up tayo. Pucha, hindi pa naginip yung nangyari sa akin. Totoo pala yun. Buti hindi ako pinutukan. Oo, no. Ay, sabi nung ay, lasing ko, yan ko na nga. Sabi nung Siguro everything's happening so fast na baka nagpansin lasing. Buti na lang din. Di ba? Ayun. Ang sabi pa sa akin doon, ay buti hindi ka nagising, boy, kasi itong isa. Meron din daw ako sabay na lasing. Nawala daw yung lasing.
Nagising kasi Ano, nga na tol, nag-trigger Ah. yung adrenaline, no? Siguro, oo. Ah. Tapos nakuha daw lahat ng gamit. Tapos yung ibang mga pasahero, nung pa sa presinto, may tinitingnan ng mga picture, tinatry Sino? i-identify yung yung mga ng hold up. Yung bad guy. hindi na ako sumagot. Pero at the back of my head, di pala yan. Bangag ako. As in, wasak, hindi ako nagising ng baril sa harapan ko. Langya ka. It was crazy, tol. Hindi ko kinento sa bahay yan kasi matatapon na ako ng sobra. Extreme scenario, no? Crazy, Those are Kaya hindi laging masama ang pag-inom, tol. Minsan, naliligtas ka rin, tol. Tsaka ngayon naman, at least, di ba? Ano na tayo, di ba? Kumbaga, goods na, di ba? Kung inom ka man, alam mo na yung Limit mo. Saka tol, hindi na ako katulad dati na hayok sa alak. I'll be honest with you, tagal lang ako hindi uminom. Uminom lang ako paminsan-minsan lang talaga. Pero, nung days natin, kahit halimbawa ako, mag-back to the future ako and then sabihin ko sa sarili ko na dadating yung time, hindi ka naiinom, hindi ka na maninigarilyo. Tol, pagtatawanan kita nun! Tuloy lang, no? Tuloy lang. Oo, pagtatawanan kita nun para sabihin ko, sira ulo ko ba? Hindi ko kaya titigil to. Ano talaga si God, no? Yung, alam mo yun, iba yung bibigay niya sa yung na things to experience. Actually, hindi naman tayo yun tayo nag-explore nun kasi siyempre nandito tayo sa world, diba, that we live in. So talagang it's just a matter na how you evolve, no? How you adapt talaga, no? From the 90s, 2000, 2010, now 2020. Experience from younger days, no? Teenage, binata, may relationship with friends, tapos yun nga, marriage and with family, no? Kumbaga, continuous yung development and growth, no? Nandun talaga yung, yung parang each time, each moment, no? Appreciative ka na lang talaga. Definitely. Kasi, tayo dito, there's a wise person dati sa akin na nagsabi sa akin. I was really down. I was really down that time. And parang sinasabi ko, bakit parang paulit-ulit lang yung nangyayari. Hindi ako nakakalis. Ibang senaryo, pero isang situation. So, what she told me na talaga nag-stick sa akin is, ano daw yun? Na-mention lang rin daw ng pari sa kanya na minsan, kasi si God, ganun tayo kamahal. Hindi niya pinapakailaman yung free will natin. Pero, we need to be ready. We need to learn things bago niya ibigay yung blessing na gusto niya ibigay sa atin. Kasi, that's the only time na mapapakinabangan natin yung blessing na yun. Kapag ready na tayo, kapag natutunan na natin yung dapat nating matutunan. So, what she told me is, baka may kailangan ka pa matutunan, kaya hindi ka pa inaalis sa situation na yan. And true enough, tol. And true enough. Nung I guess natutunan ko yung kailangan kong matutunan para ma-handle yung bigger blessings. Binigay naman. Yeah. So, din yun may challenge muna challenge accepted, no? Parang ganun. Kasi Tama, siguro, we need to be ready, di ba? Hindi tayo papakailaman. It should be our choice to learn those things. We should have an open heart, open mind. Pero, syempre, kung hindi ka ready, baka kasi hindi makabuti sa'yo pag binigay that time na hindi ka ready. So, ibibigay siya kapag ready ka na. Nice. So, deep siya. And I hope, kung baga, getting from that context, I hope na yung technology, how it advanced, sana maging ready rin tayo. Kasi, technology nowadays can be used for bad things and for good things. Yeah, so may deep fake pare.
kumbaga, yung mukha mo ilalagay sa isang video, gagayahin yung boses mo. So, it could be used uh, properly, could be used ng masama din. So, I hope we are ready dun sa mga changes, dun sa mga technologies na dumadating. And I hope na maging responsible yung uh, not only generation natin, yung mga future generations sa paggamit nun. Kasi once you abuse something, a lot of bad things happen. So, I hope we could get that for the sake of our kids, di ba? Yeah, yeah. Ayun, ang gandang ano nun, to sharing nun, Ton. Siyempre, as for us now na family men and followers, para talagang yung mga naranasan natin before, no, as you mentioned, it either builds you up or breaks you down, no. So Yeah. it's just having that complete acceptance, and then the ability to move on, to adapt. Yeah. Everything is actually sa ability na mag-adapt sa changes. Kasi, well, nakita naman natin sa evolution ng technology na dinaanan natin, sa Oo nga, evolution ng no. lifestyle Mm. na dinaanan natin, there's always changes along the way. Kung hindi ka sasabay, maiiwan ka. Like, tayo, if we don't learn how to use AI properly, maiwan tayo. Being na pioneers, di ba? Mm. Na nagsimula sa walang computer hanggang paano nagka-computer hanggang ganito na yung mga gadgets. So, if we don't adapt, maiwan din tayo. Lalo na tayo, tol, yung career natin revolves around IT. So, we need to make sure na up to date din tayo dun sa mga bagay-bagay na yan. Kasi nasa sa atin lang kung kailan tayo titigil I know you kasi nung nagkausap tayo ulit, hungry ka pa rin sa knowledge Kasi you've been sending me courses para ma-improve yung knowledge ko. And I really appreciate that. And also nakita ko yung maturity mo pare. Ang layo dun sa ang layo dun Sa sa old nung days, no. panahon na dun sa old days natin na tag dito, puro inom. Tapos yung nagsisiri pa tayo dito sa may sa may Guagua, no. Tapos napunta pa tayo doon kina Gilbert. Kila Berto, oo. Uh, Nakakamiss din yung taong yun. i natin one Mm. day yun si Master Gilbert. Yeah, sana someday mahagilap din natin. And it was really fun. Kumbaga, kung di natin na-experience yung mga experiences natin before, hindi rin siguro tayo makakarating dito sa kung nasan tayo ngayon. And I'm not saying na dito na tayo. I hope na mag-upgrade pa rin tayo ng mag-upgrade as we go along. Bata Continuous. pa rin naman tayo, di ba? Yeah. Continuously grow. Yeah. Yun. Ganda yun. So, yun. Basically, I think we tackled yung di yung Abacus really, From Pero siguro yung old from school. 56 kbps dial-up, no? Ngayon, Yeah, ano ba yung oh. ang throughput ba ni Globe? Ano ba? 200? Ano Naka yung ko, nila? 1 gig ako dol. Kay Globe nga or Kay Globe Fiber. Globe Globe, Fiber? Ano uh, siya? Ano siya ngayon? 1 Yung gig yun na yung nagkaroon throughput ako niya ng ngayon. Ah. Mm. Ano yun? So, Magkano yun? Magkano yung plan niyang yun? Under anong plan yun? to if I'm not mistaken, nasa 3,000 something. Old na yung plan. Oo. Parang inano lang nila. Inadapt ulit. Ano? Meron silang parang promo na for certain months tataasan ka pa nila sa isang Ah, level pa dun ah, sa So, yun. You're not always getting that, to be honest. Kasi 5G alam kasi. mo naman yung technology, di ba? Pero pag sa yun, sa fiber yung sinasabi ko. Sa 5G, dito, nasa Binondo ko so medyo maganda yung mga equipments dito. I'm getting 300 Mbps sa speed test pag naka 5G ako. So, Kita din. mo, no? From 56 kbps days. Oo. Di ba? 1 tera, Eh, 1 GB na, ano?
56 kbps days na kapag may nag-angat ng handset habang disconnected Putol, ka. punol, no? Putol. Yeah, so even technology has adapted a lot. Hindi lang sa system, pati yung equipments. Kahit games, tol. Oo Yeah, yung naman. games dati binibili natin. Yung Oo. games dati binibili or CD key, bahala ka maghanap Oo, ng no? CD key. Ngayon, games are given away for free. Alam mo yung binibili? Yung mga upgrades. Mga Kung tools, yung mga mm, customization, yun na, mm, no? kung gusto mo mag-upgrade agad, may pera and you're willing to spend, doon ka magra-route. Which is, kung titignan mo, negosyong negosyo na. Dati, pag binili mo yung game, sa'yo na eh. Tapos na eh. Di ba? Oh, tsaka siguro Oh. dati parang asa ano ka, parang hindi mo pa siya maintindihan eh, no, na paano kikita yan kung libre yan, di ba? Mm, Di ba? Kasi ang mindset mo nun, since libre siya, take advantage mo. Kaso yun nga, mm. maraming online player talaga. Talagang loyal silang bumibili or nagpa-purchase ng mga ganon. I guess it started sa di ba? Sa Ragnarok. Ah, nga no, si Ragnarok Yeah. days. So, una, ano yung nilalaro natin? Warcraft, StarCraft, StarCraft, Dota, yeah, Dota, yung mga ganon. Generals, Games of the Generals dun sa computers. Counter-Strike! Ba't nakalimutan ko CS, yun? Yeah. CS. Yun yung mga binibili or pag nakakuha ka ng CD key, good ka na. Di ba? Ah, Wala ka kasi ng gastos, tol. nasa isang bala lang, no? CD, Oo. no? Oo. Yeah. And then, kung may computer ka, naka-install yun, may CD key na working. Yung, Wala kang problema. yung tinatawag mo lagi yung crack, no? Ano sabi yung crack na Di ba? Pero ngayon, kung titignan mo, before, yung mga software developers, yung game developers, dun kumikita. Yeah. Pero, per G, even, parang ganon, yeah, no? yeah, kung tutusin, malaking lugi nila sa pirate, pag napapirate sila. Pero, they changed their game. They changed their game na it started with Ragnarok. Anong ginawa ni Ragnarok? Beta testing tayo for several months. Sabihin niyo sa amin yung problema, pifix namin yung mga bug, etc. etc. At the same time, you thinking na naglalaro ka ng libre, Libre. tinuturo na libre ka rin na beta tester nila. Tapos yung account mo, Yeah. nagle-level up ng nagle-level up. Nagle-level up. Okay. And then, pag na-hook ka na, maganda na yung level mo, maganda na yung biglang boom. Hindi ako naglaro ng Ragnarok pero if I'm not mistaken, if I remember it correctly, kailangan mo na ngayon ng card ng Ragnarok, which is parang prepaid card for, I guess, number of hours na malalaro mo siya. Correct me if I'm wrong, hindi ako nakapaglaro. And then, ganun yung nangyayari. Para ka makapaglaro, Free to purchase play, ka uli no? ng card. Nung una, free to play, di ba? Free to play, pero Yeah. ayun, And pag then, na-hook ka na, no? mm, The merchandise and then, starts. ngayon, iba na pare. Mm. Iba na. You could access it. You could access the game. You could download it for free. You could play it for free. HD pa nga no? Pero Item ngayon, pa eh. pare. Yeah. Mm-mm. Ngayon, item, pre. Oo. Or skin. Unlock. Or ganito. Oh, Oo. unlock. To So, unlock this, you need this, di ba? Oo. So, ngayon, ang diskarte na ng game developers is continuously na mag-patch, continuously mag-upgrade, continuously magbigay ng mga items, upgrades na bibilin na ngayon. So, hindi na sila per game. Hindi yung pag ginawa mo yung game tapos nagagawa pa ng bagong game start from scratch. Iba na ngayon, pare. Mas tuloy-tuloy yung pera nila. Kasi parang Mm. suking tindahan na sila. Tsaka yung collaboration, no? Yung it's either a person o kaya Mm. a different anime or another game ko-collaborate nila. Mm. Tapos yun, benta ulit, no? Yeah, sobrang it's ang Ano lang nakakatakot dati lang yan tayo pag eh. na-access ng bata eh. Ano lang dati tayo sa isitan eh. Yung Marvel versus Capcom. Di ba? Di ba? Mag-ano ka lang, magko-combo ka lang kay Wolverine. Oo. O, Tekken 2, Tekken 3. Mm. Oh. Yeah. Yun yung dati, pero ngayon it has evolved. Even yung gaming
na society ngayon. It has evolved. Lalo na yung mga ganun na diskarte, bibili ka Ano? ng bibili. Ang nakakatakot din pag na-access ng bata. Yung Oo phone nga. mo, Oo nga. naglalaro doon. Because I saw several posts. I don't know how true it is, pero na-charge siya ng 100,000 mahigit sa GCash niya dahil sa Roblox nung anak niya. Kawawa, I no? don't know how, I don't know how it happened, pero I guess bumili ng mga items sa Roblox yung anak niya. And Click ng siguro dun click. sa phone niya mismo, I don't know ba't hindi nag two-step authentication or something, pero pumasok yung charges. And nalugi daw yung negosyo niya doon. So, I guess yung isa kong sinasabi na sad reality ng technology could Ano, work no? against us. Over, hindi naman. Parang exposure, ano na eh. Overload or something na it can be, it can be sana na, ano to? Na, ang tawag doon yung nabantayan niya. Pero Mm. nga dahil, ewan ko, lacking nga nung time siguro din. Ayun, Mm. nag-cause ng, ano to, unintended purchase, no? So, key takeaways. Well, if I would base dun sa conversation natin na mostly evolved dun sa natin, sa pagiging batang 90s and how we saw yung technology to evolve, improve, and take advancement. Like what I keep on saying um, dun sa talk natin is we should have some discipline. We should have proper discipline on how to use technology. Uh, key key points I would say is there should be balance dun sa paggamit ng technology. A lot of us enjoy social media and we tend to scroll a lot. Pero we need to make sure na may balance pa rin dun sa paggamit natin dun. Kumbaga, technology is good. We want to integrate technology in our life without letting it dominate us. Kumbaga parang, yes, technology is good, pero huwag kang ma-under sa kanya. You could treat yung technology as a tool. You're the craftsman. And depende sa craftsman. If the craftsman has a good intention, he could create something good out of that tool. Pero kung shady yung craftsman na yun, he could destroy a lot of things din gamit yung tool na yun. And secondly, dun sa safety and privacy, marami ng scammers na ang ginagamit is technology. So, kadalasan nabibiktima dito yung mga nasa generation na rin natin or older generation natin. Yeah. So, we need to make sure yung security ng ginagamit natin. Oftentimes, gumagamit ng mga phishing websites, yung mga mga masamang tao na nagtatry kumuha ng information mo or even tatawagan kanila, papakilala ng ganito and will ask you sensitive data. So, make sure na if they're asking sensitive data, never tell them anything. If you can, don't entertain them at all. Kasi the more you say, more chances of having a mistake and pwede ka nilang magamit yung mistake na yun. Most people think hackers are just using computers, pero hindi lang yun. Simple talking about you, trying to get information from you, isa rin yun sa mga tactics nila. Hindi lang yan yung mga nakikita natin sa pelikula ng type and type dun sa computer. Yeah, di ba? Another thing is learn to respect yung mga people na nakaka-interact mo dyan. With Facebook, normally na pwede tayo maka-interact or with social media, pwede tayo maka-interact sa mga different countries. Different countries has different cultures. Different cultures means they have their own set of morality. Okay? Meron sa kanilang acceptable sa kanila na hindi acceptable sa atin. Meron ding acceptable sa atin na hindi acceptable sa kanila. Hindi mahal maging polite. Hindi mahal maging respectful. Hindi mo kailangan gumastos doon. So, always put your best foot forward kapag ganyan. Huwag tayong keyboard warrior. Tama. I guess. And then,
Critical thinking. Um, Yan. so, since marami ng information and maraming pwedeng gumawa and maraming mga means para gumawa ng mga fake information, use your not all the information that you see online is actually true. Okay? Learn to have a common sense. Learn to stop for a bit before absorbing yung information and try to check, does this really make sense? What's the morality out of this? Baka may hidden agenda tong information na to. Lalo na ngayon, ang daming trolls. May mga troll army. Kung Marami, sa no? Ayun yung parang nauso, no? Hmm. Grabe. And it's true, pare. And Yeah. it's true. May mga trolls talaga na team yan, binabayaran. And fake Binabayaran engagement, sila. no? Parang Para ganon. kay ganito, para kay ganyan. Kasi sa psych, I guess sa psych ng tao is pag majority nagpupunta dito, mas mabilis kang parang magiging norm sa'yo. So, in a world na labanan ng trolls, Yeah. learn to pause and learn to do a fact check. Huwag ka maniniwala basta kapag may nakita kang ganun. Kasi kaya rin nila gumawa na ng website eh. Nasasabihin mo, yun dito, ganito, ganyan. So, get your information dun sa mga official websites, etc., etc. Kahit lang last time nakita ko, ang sinabi daw ng Pag-asa, 6 na bagyo ang darating sa atin ngayong Hmm. Webes. So, if you don't know how to fact check, hindi mo i-check kay Pag-asa, maniniwala ka doon. Mag-worry ka doon, 6 na bagyo. Yeah, so that's the important of critical thinking din. Huwag mo lang tanggapin lahat ng mga nakikita mo. And also, health and well-being. Everything, yeah. Meron tayong tinatawag sa computer na garbage in, garbage out. Yeah. Coding, yun. Usually, pag garbage yung code mo, garbage din yung output. Pero it also applies to us. Kung ang information na kinukuha natin sa paggamit ng technology is garbage, garbage din ipaprocess ng utak natin. Garbage din ipaprocess ng emotion natin. Garbage din yung lalabas sa atin. Lalabas din yun sa personality natin. Kasi we are, dati may saying na, tell me who your friends are, I'll tell you who you are. Ngayon, hindi na lang yun eh. Kasi yung environment mo social media is a virtual environment eh. So, depende kung saan ka nag-engage doon. Yun yung magiging environment. And it will actually affect how you think, how you process information. So, you want to be really careful on those things. Kasi, given na pag ganito yung mga nakukuha mo, puro negative din ipaprocess ng utak mo. Ikaw rin yung magsasuffer at the end. So, Yeah. me, I would say that's it. Technology is good. I believe most of the technologies naman are being created or yung advancement ng technologies are being created in the hopes na gamitin siya ng maayos. Pero it's a double-edged sword. It could hurt you or it could hurt others or it could also give you something good. So, like I said, perhaps man, depende kung paano mo siya gagamitin. So, yun I guess yung mga masasabi ko with one of the person that saw how technology evolved and how it is right now. Those are the things na ma-share ko. It may not be a lot, but well, that's my take on it. Yeah. That's a lot. And well said talaga yung mga provide mong insight at saka mga learning. I guess it really entails sa experience and how you encounter things, mga experiences in life. And yun nga, how you adapt from those challenges. Siguro yun nga, parang magkaroon lang ng sa mga newer generation ng preparedness, prepared ka lang at the same time karon ka ng exploration pa rin,
magkaroon ka ng thinking na explorer, I guess. At the same time, balancing And common sense. and common sense. Yun lang. Yun siguro, no? Yeah. Kasi if it doesn't make sense, most of the time it does. Yeah. Discernment, no? Discernment. Yeah. Yun yung I hope na ma-develop yung everyone that will be using those things kasi di ba, we in this age ang dali gumawa ng fake news. In this age ang dali ma-scam. So you need to protect yourself din talaga. Nag-iiba na yung mga scammer, no? Marunong na mag-computer. Tindi. Yung dati, yung sa ano natin, sorry, naiba na naman. Nung, di ba, contact tracing? That's one of the biggest data breach Yeah. na nangyari sa Yeah. atin. Kasi we are required to write those things down, pero it was used against us. Yung scammer, alam mo yung pangalan mo, pare! Mm. Yeah, even senators, di ba? Sophisticated na lalo tuloy. Yeah. And they even do hijacking na ng cell sites daw. So, yung text may seem legit kasi lalabas siya as Source. legit sender. Yeah. So, never click link sa mga text messages. Especially pag facts. Mas essential. Yeah. Napakaswabe, napakahusay. Maraming salamat, Master Pau. Thanks, Boss Joy. Sa kunting oras na to. I'm for sure there will be a lot to talk about moving forward. Pero as of now, syempre, thank you so much. Maulan, so mag-ingat lang lagi. Buti na lang yung work natin nandito lang sa tabi natin. Yeah, we're one of the blessed ones. So yun, keep fighting, no? Laban lang. Laban lang. Si Pacquiao nga, no? Nung pa rin lumalaban. Kaya Panalo yung pare kahit draw. Laki daw sa uwi. Oo naman. Yeah, pero tayo dito, syempre, Pilipino tayo, mas sinuhope sana natin na panalo sa decision. Pero either way, lumaban ka, championship, nakauwi ka ng hindi ka invalido. Oo, And may nabag ka na huge amount of money. That's a win. That's a win. Okay, nice. Kumbaga, it's a good way para sa Pilipino. Yeah, it's another day. So, keep safe lang, everyone. Good vibes lang. Maraming salamat ulit. Yeah, tuloy-tuloy lang. Beautiful Savior,